Kristo, wala kang makita ng Five. isa-isa. Start mo na. Start mo na yung kanta. 3. Sige. Focus na, focus na. Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa Panginoon. Praise the Lord. Magsiawit po tayo habang po kayo maawit. Taas po natin lahat ng ating kamay. Amen. Taas kamay. Awitin natin ang One Desire. Nasaan yung... Mag-share ka na agad pa? Oo, diretso na. Okay, good morning sa lahat. Binabati ko ang lahat sa ngalan ng ating Panginoon. Diretsuhin na natin ang ating gawain muna. Gusto ko lahat ay tumayo. Tayo ay magbasa nito munang talata. Medyo mahaba siya. Revelation 1:9-20.
Oo. Lagyan mo ng dalawang tuldok yung one mo. Buksan natin yung ating Bible, lahat magbukas. Kahit dyan sa bahay, magbukas bago ako mag-opening prayer. Basahin muna natin. Yung mga nanonood sa cellphone or nasa computer, buksan nyo, tingnan nyo lang dito sa screen, check nyo rito yung talata. So, 9 to, okay. 9 to 20. So, buksan na, basa tayo. English, mas maganda sa English. O sige, sabay-sabay, lahat magbasa ha. Yung walang katabi. Basa, pahiramin nyo ng Bible. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, in the kingdom and impatience of Jesus Christ, was in the isles that is called Patmos for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and the Omega, the first and the last. And thou sayest, write in a book, and send it to the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw a seven golden stick. And in the midst of the 7 candlestick, one like unto the Son of Man, clothed with a garment to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like into the fine brass, as if they were burned in the furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars out of his mouth, went in the sharp two-edged sword, and his countenance was in the sun shining in his strength. 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of the hell of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden sticks. The 7 stars are the angel of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Lahat ay yumuko at umikip. Tayo manalangin sa Panginoon, sa mga nandyan sa tahanan. We praise you, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, isa kang dakilang Diyos na aming pinupuri at pinasasalamatan sa aming buhay, lalo't higit sa mga bagay, O Lord, na pinagkakatiwala mo sa amin, O Lord. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat din sa mga katagumpayan, sapagkat, Panginoon, yung tagumpay namin, O Lord, ay hindi namin naman sa sariling kakayanan, kundi ito ay galing sa iyo. Salamat sa buhay ng mga kapatid na patuloy na nakikinig, at nawa, O Lord, ang aming pong tatalakayin ay maging daan upang buksan. O Lord, bagamat ito ay isang parang kontrobersya sa marami, ngunit dahil kami ay mahal mo, pinapakita mo, Panginoon, ang mga bagay na nais mong ipakita sa iyong nobya, O Lord, sa iyong asawa. Salamat sa umagang ito, ikaw ang aming maparangalan, at nawa, Panginoon, sa puso namin, kami ay dumalangin sa tuwina upang malaman at makita namin, Panginoon, ang mga nais mong ihayag, lalo na ngayong huling panahon. We pray this, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Lahat magsabi ng Amen. So, bago tayo magtuloy, gusto kong ipakita muna sa inyo itong ating broadcast every Sunday. Every Sunday broadcast ng 6:30 to 8:30, ito ay English na Kogyo End Time Series. Pero bago ko ituloy, dalangin ko sa lahat ng aking babanggitin, i-share nyo to sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga giant groups, sa mga giant groups, part ng paglilingkod natin yan sa Panginoon, for comparative study. Yan, magkakaroon tayo ng kaalaman, iba rito. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi ka nakatali sa isang
aral ng isang samahan, kundi kukunin mo lahat. Sabi nga, kunin mo yung fried chicken, itapon mo yung buto, kunin mo ang laman. Hindi mo magagawa yan kung hindi ka sasaliksik at nagpapatunay. Then the Holy Ghost will come upon you para buksan. Ngayon, ito yung Kogyo End Time Series. Yan yung tinatawag natin na Sunday broadcast. Every 6:30 to 8:30 a.m. sa umaga. Number 2, yung Sabado Tanungan. Sabado Tanungan, yan yung tuwing Saturday, 6 to 8 p.m. Tuwing hapon. Pwede kayo magtanong doctrinally regarding sa family, regarding sa love, courtship, marriage, at maging doon sa progressive revelation ministry. Paano tayo magpapatakbo ng iglesia, maliit man o malaki, sa isang tinatawag na progressive way. Na yung mga member, hindi lang tagapakinig, kundi tagapagsalita. At ang kinakainan nila ay hindi lugaw o gulay, kundi karne. Okay? I hope nasusundan niyo yan. As per encouragement. Number 2, 3, yung ating tinatawag na daily hukom class. Tuwing Lunes hanggang Biyernes yan, nag-i-start tayo mga kapatid ng mga 5:30 ng hapon, may meeting ng opisinality, paano natin iayos yung mga dapat gawin sa opisina. So hopefully mga magulang at makakarinig nito. Kung kayo ay nais yung simpleng maglingkod kahit sa cellphone lang, kahit nasa malayo kayong lugar, makipag-ugnayan lang sa amin. Pwede kayo mag-text dito, magtanong, ano ang pwede naming gawin na itulong. Alam ko marami ang hindi gustong maglingkod sa Panginoon, hindi lang nila alam yung mga simpleng dapat gawin. So dito, ini-encourage ko kayo na kayo ay mag-join, magtanong, ano nga aming pwedeng maitulong dyan. Hindi in terms of money ito. Yung ating effort, yung ikapo ng oras natin, magbigay tayo sa Panginoon. O, diba? Amen ba kayo dyan? Amen. Number 4, yung booklet natin. Hiling ko to, na patuloy nating i-share yung ating booklet na mga sa mga makikinig, hiling ko sa inyo, tulong kayo na bumili, kahit may stock na kayo, bili pa kayo, then ipabenta ninyo. Mag-stock lang kayo, then ibenta, paunti-unti, ialok sa mga kaibigan. Part din yan ng pagmiministeryo. So, yan naman ay maliit lang na halaga, 30 pesos lang ang isa. Ang ang aming intent yan, kaya pinapagawa yan, unang-una ay para maihag yung salita ng Diyos. Kaya may bayad, unang-una wala namang kaming pera, para bumalik lamang yung tinatawag nating cycle ng production. At the same time, dito tayo kung may naiipon, makapag-hire tayo ng tinatawag na mga nasa opisina para makatuwang natin na sila ay mainstay. Yung mga kapatid na wala talagang trabaho, pwede silang magkaroon ng 2 times a week, 3 times a week, na sila ay kumita ng konting halaga na magagamit din nila sa pampamilya. Parang extra income. Pwedeng gawin yan hindi dun sa opisina, kundi sa bahay din. Makipag-ugnayan lang kayo mga kapatid upang paano nyo gagawin yan. Parang work from home. Kung paano may work from home ngayon, kung habang gumaganda yung ating tinatawag na finances, at may mga tumutulong, lalo na makapagbenta ng booklet, mas gaganda ang ating tinatawag na wages. Okay? So, yan lang ang aking magiging announcement. At pangalima pala, ay naiano ko sa inyo na in-encourage ko kayo na mag-invite the February 15, Sabado to, na mayroon tayong seminar regarding sa love, courtship, and marriage, as well as divorce. O, walang divorce dito sa atin, pero ano yung tamang divorce? Papag-aralan natin yan. Siyempre, ang divorce, kung ikaw ay Kristiyano, hindi natin ina-encourage yan, kundi yan ay ating ilalagay sa ayos. Makikita nyo siguro mga tanong, pwede kayong gumawa ng tanong kung sakali na hindi kayo makarating personally, sumubaybay kayo, magtanong lang kayo at ano yung mga problema nyo kahit sa pamilya, sa pag-aasawa, pagliligawan at mga bagay na kung ano sila man ay nagkahiwalay. Okay? At paano mag-start ng panibago, halimbawa nagkahiwalay? Paano ang papayo, anong gagawin? Paano sila magbabalikan? O kaya kung talagang wala na, hiwalay na at nagkaroon na ng ibang pamilya, sabi nga ni Brother Branham, ay stay where you are. Paano yung stay where you are? Hindi siya basta na lamang mag-stay where you are.
mayroon pong ipinapayo at itinuturo ang hukom ano ang dapat na gawin kung ikaw ay pumasok sa ganong kalalagayan. Okay? Amen ba kayong lahat dyan? Mag-amen kahit nasa bahay. Ito, bagamat ito ay isang Bible study na gusto kong ilatag with regard sa isang tanong ng kapatid na parang itong isang Bible Expo. So, supposed to be, ito ay kung tatalakayin talaga ito, abutin ito ng isang linggo. Pero magra-wrap up lang ako, if ever, magtanong. Ang aming kapatid na si Brother Jason, isang dispensationalist, as well as sa ibang kapatiran na kasamahan niya, at maging sa atin sa sarili nating iglesia. Maaring yung iba, hindi pa nila masyadong alam. As far as I've known o naintindihan ko, ilalatag ko kung ano yung pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Mahabang panahon na rin ito na dapat natin itong sanayin. Makapagbukas sa isip ng iba because of this, wala pang naglalatag ng kasing liwanag sa latag sa airtime. So, at gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi ito kinopya ni Brother Branham. Siyempre, may nireveal siya na hindi na-reveal sa iba. We have to accept that. May mga bagay na na-reveal, regards nga pala kay Brother Eric Dignos. At saka dun sa mga nasa Manghero, Dabalos family, Cuevas, Frias. Sa San Pablo, ang Villanueva, Cardiel, sila Sister Lani, si Brother John Asumbra, sa Tanay, at iba pang lugar, yung mga nasa abroad. Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoon, na ito ay maging isang bahagdan ng ating pag-aaral. So ito ay kakaiba sapagkat ang pinasok natin ay ang Book of Revelation. So, minsan parang biruan, kantsawan, yung sharing namin, pero I still love my brother Jason. Ginagamit siya ng Diyos sa isang parte ng mensahe ng Diyos. Ngunit gusto kong idagdag na mayroong ginagamit ang Diyos na hindi maaring hindi pa nila nakikita. Because of this, ang Book of Revelation, as per my understanding, ang kanilang turo, magra-wrap up lang ako, gusto ko maintindihan nyo to. Hindi para i-berate siya o hindi para siya ay i-down. Pero ang Book of Revelation, ang pagkaintindi nila rito, ito ay para lang sa Jew. Pero sa atin ay Jew and Gentiles. Pag tutok kayo ha, mahalaga to. At ang ibig sabihin ng Revelation is unfolding. Unfolding. Sabihin natin, unfolding. Unfolding. Apokalupsis. Apokalupsis. Yan sa Greek word. O Latin. Ngayon, mapapansin ninyo, nasaan yung pamburan? Mapapansin ninyo, medyo mahaba ang introduction nito. Mapapansin ninyo, magdi-dispensation muna tayo. Mula kay Adam hanggang kay Kristo, dispensation niya ng Jew at saka doon sa kanyang 3.5 ministry. Okay. At dito, mapapansin ninyo, pagdating ng Pentecost, umakyat si Kristo, bumaba sa araw ng Pentecostes, ito yung tinatawag nila na Grace Age o Body of Christ. Grace Age, term ng iba, o tinatawag ng Body of Christ, na ang ginamit within the span of this year hanggang nawala siya ng 68 AD ay si Pablo. Aminado tayo dyan. Pero ang ibig ko sabihin, may ginamit din itong mga apostol na to, gaya ni Peter at saka ni Barnabas, mas daon na silang ginamit. Makinig kayo mabuti. Si Barnabas at saka si Pedro ay dati nang nangangaral. Hello, naintindihan nyo ba ako? Sino yung mga Kristiyano na pinepersecute ni Pablo bago siya kinausap ng Panginoon papuntang Damascus? Sino sa palagay nyo ang nagturo niyan? Kusa na lang lumabas ang Kristiyano o may naunang apostol? Yes or no? May nauna o wala? Kaya si isa siyang Pharisee. Si
si Pablo. At ang hawak niya, siya ay nasa Judaistic faith. Yung Judaism, ang paglilingkod niya, ang kilala lang niya ay ang Ama, ang Diyos. Hindi niya kilala si Kristo. Kaya ang nangyari, yung mga nakakilala kay Kristo, na pinagpakilala si Kristo sa 12 at tumagos hanggang dito sa mga kasama. Kaya ako nagtuturo ng ganito, hindi ko natatalataan ng marami dahil hindi tayo matatapos kahit maghapon. Ang aking itinuturo ay katulad ng isang buo-buong karne na. Hindi na ito katulad ng isang bata na yung karne hinihimay-himay o lugaw na isinusubo. I hope makuha ninyo ito, mga kapatid, ha? Sa mga nakikinig, na bakit hindi ka nagtatalata? Ang Book of Revelation, supposed to be, at ang end time message, hindi ka na magtatalata ng gusto. Nagkakaintindihan tayo dyan sa talata. Pambata, yung puro katalata. Sapagkat dyan, pag naintindihan mo, kailangan pa bang detalyehin ko yan? Wala, may nakasulat ba na si Peter ay ano? Oo, mayroon. Sa Acts 15:7, buksan nyo yan. Sa Acts 15:7, si Pedro ay ginawang tagapagsalita ni Kristo. Hindi siya iniwanan. Mula pa sa pagbaba ng Pentecost, siya ang una pang ginamit. Kaya mayroong pinepersecute si Pablo bago siya tinawag na mga, actually papunta siya sa Damascus, kukunin. May papel siya galing sa dahil siya ay Roman citizen, may dala siya para i-persecute ang mga Kristiyano. So may Kristiyano na, at ang Kristiyanong ito ay yung mga naunang apostol, so hindi exclusive kay Pablo ang pagiging apostol ng Gentile. May nauna. We have to accept that. Ngayon, bakit? Ang Book of Revelation, na binasa natin, direct revelation, and you could see, sa lahat ng mga apostol, hindi natin dinidiscount si Paul. Si Paul, ginamit siya sa tinatawag na grace age of body of Christ. Transformation ito ng mga Gentile, ng mga pagano. Mapapansin nyo ron sa binasa natin, hindi ko nababalikan, at I have to say this, iba-iba ang paraan ng paglalatag kahit mga Hudyo, ay kahit mga apostol. Iba-iba kahit sa ministro. Iba-iba kung ako ay hindi ako nag-7 points, 3 points, 5 points. Mag-outline. Ito ang outline sapagkat yung Holy Ghost ang nagre-reveal yan sa akin. Kung anong binigkas ko, galing yan sa Diyos. Kung ang binigkas sa'yo, paraan na dumaan sa Bible School, hindi ko dinidiscount yan. So wag mong ipanghahatol yung may outline ka, nagkagaya galing sa Bible. Hindi naman tsamba na ang natutunan ng mga nagtuturo, na kagaya ng may mga ma-asuse na outline, ay hindi yan kusa yung nalaman. Ginaya nyo rin sa Bible School yan. Maaring ikaw ay graduate sa Cavite Bible School. Graduate ka sa Acts. Graduate ka halimbawa sa SDA. Graduate ka halimbawa sa La Verdad ni may kanya-kanyang paraan. Ang mga Baptist hindi rin pare-pareho ang paraan ng kanilang outline. Hindi ko dinidiscount na yung outline, na may outline ka na ganyan ka detalye. Kasi kinuha mo lang sa Bible School yan, hindi yung kusang, ganito ang outline mo, hindi ka tinuturuan ng, hindi si Kristo nagsasalita, ganito ang unahin mo, may number 1, may number 2. Pero wag mong bawalan na dapat, kung paano ang sayaw ko, ay ganun din ang sayaw mo. O sayaw mo, ay ganun ang sayaw ko. Ang sport, kumbaga, maraming paraan yan. Pwedeng basketball, pwedeng volleyball. Pwede mo ba akong pakipaglaro sa iyo ng volleyball habang ako'y nagbabasketball? Hindi. Pero pareho tayo nag-sport. Nasusundan nyo? I am just saying this para makita nyo yung logic. What's the difference between mayroong ganyang paraan? Mayroon akong kaibigan, isang PhD, galing na talaga may Bible school siya. Pagtatawanan yung mga outline ninyo, pag binasa nyo yung outline niya, kasi sophisticated at talagang advanced. So much for that. Ano ang Book of Revelation? Pansinin ninyo. Gusto ko ito. Tatandaan nyo ha, mahaba-haba to. Maaring mag-part 2 ako kung kalooban ng Panginoon. Kasi hindi ko madedetalye itong laman mismo ng Book of Revelation, chapter 2 and 3. Yung mismong 7 church ages.
Anong sabi nito? Ang sabi kay John, I was in the Spirit on the Lord's Day. Sabi niyo, I was in the Spirit on the Lord's Day. I was in the Spirit on the Lord's day. Si Pablo, dinala rin siya sa third heaven, pero hindi niya maintindihan. He was also in the Spirit. Pumasok siya sa hanggang third heaven. Pero hindi niya maipaliwanag. Yan lang ang abot ni Pablo. Kasi nga, ang kanyang ministry is to transform the human trichotomy. Body, soul, and spirit ng tao, tinatransform. At yan laman actually nitoong 2 and 3 ng Book of Revelation. Nung nasusundan nyo, hindi yan panghudyo at panghentil yan. Isang tao yan. Okay? Sapagkat the church means, called out once. Hindi ito organization per se. Hindi ito building. Kung building, kung paano ang isang tao ay meron siyang body, soul, and spirit, nagtitipo yan sa templo na building sa original pattern sa tabernacle. Ihanap nyo nga ako ng isa dito. Na yan, yung most holy place, yan yung spirit. Yung holy place, yan yung soul. At yung outer court, yan yung body. Anong pinagsasasabi mo? Kung paano si Kristo tinahanan ng Ama sa Old Testament at tinatahan, literal temple ng body, soul, and spirit, ay na mayroong holy place, most holy place, at saka, hello, nasusundan nyo ako ha? So I was in the Spirit on the Lord's Day, sabi niya gano'n. At ipinakita sa kanya, ang sabi sa kanya, pinakita raw yung yesterday, ano pa? Today, and hereafter or tomorrow. Isisimple, ano ito yesterday? Okay. To tell you ha, mark on this. Gusto ko muna kayo ma-encourage. Ayaw mong maniwala na ikaw ay nobya ni Kristo. Pero sinabi mismo ni Pablo, ipinagpag-asawa kayo kay Kristo. Ako ay naninibugo eh. Isipin mo, nakustuhan ninyo yung kung paano si Eva dinaya ng serpente, kayo ay wag ding madaya. Na tulad ng isang babaeng malinis. Si Eva ay dating babaeng malinis. Ang iglesia ay nalinis sa dugo by justification ni Jesus Christ. Ipinapag-asawa ni spiritually. Ngayon ganito. Sa Bible, may dalawang uri na kasama ang isang Panginoon. Halimbawa, ikaw ay isang hari o isang hari, king. Mayroon kang tinatawag na servant, mayroon kang slave, at mayroon slave, servant, at saka wife. Okay. Mga kapatid, na dispensationalist. Yung panghari o husband, yung kanya bang sikreto, ipagtatapat niya lahat sa kanyang alipin? Yes or no? No. Yung bang hari o husband, ipagtatapat ba niya sa kanyang katulong? Yes or no? No. Kaya pag hindi ka asawa ni Kristo, hindi mo kinoconsider na asawa ka ni Kristo, sapagkat ang isang lalaki, ang kanyang sikreto, lalo na sa sila ay nasa isang kyupa o nasa isang higaan, magkasama, wag niyong isipin na aking bastos to Ang isang mag-asawa, pag sila ay nagtatabi, yung lahat ng sikreto ng lalaki at babae, nag-uusap sila, na hindi nila sinasabi sa servant o sa slave. Kaya, may Book of Revelation, na kung paano si John the Beloved, siya yung nakadikit lagi kay Kristo, hindi si Pablo. Uulitin ko hindi ko minemenos si Pablo, ginamit siya. Pero iba ang kalalagayan, kaya hulingang namatay si John.
Ano nga nagrereklamo nga si Apostle John ay Peter Di ba? Nagseselo siya, bakit laging nakadikit itong si John? Kung abutan ko siyang buhay. Kaya maraming nagtuturo na akala nila hindi namatay si John. Pero ang totoo niyan, inabutan niyang buhay si John sapagkat sa Isles of Patmos, kinukwento rito, wag mo na kung hanapan ng talata, basahin mo na lang sa Bible. Sinabi ni Pablo, ay ni Juan, si John, laging nakadikit. Parang asawa nga Nakadikit. Tipot larawan natin na nakadikit lagi tayo kay Kristo bilang asawa ni Kristo. Pag hindi mo inangkin na ikaw ay asawa ni Kristo, hindi kanya tataniman ng binhi. Saan ka nakakita ng asawa, hindi tataniman ng binhi? Kaya nabubuntis ang babae, sinisipingan ng lalaki. Nabubuntis. Sa atin naman, as a spiritual bride of Christ, mabubuntis ka spiritually at manganganak ka spiritually pag nataniman ka ng binhi. Nakita niyo ang parallel ng type and shadow ng natural into spiritual. Amen ba? Hello, mag-amen naman kayo. Amen. O, di ba? Si John the Beloved, pagdating ng 96 AD sa Isles of Patmos, bumaba at kinausap siya ni Kristo. Inabutan siyang buhay. Ano sa'yo kung abutan ko siyang buhay? Ganyan kamahal ni Jesus Christ. In reality, mas mahal ni Jesus Christ si John the Beloved kaysa kay Pablo. Kaya ko sinasabi, mas malalim ang revelation ni John the Beloved kay yung pangako ni Kristo na kung ano man. Sabi niya, abutan kong buhay. Ano sa'yo kung abutan kong buhay? At to tell you, historically, sapagkat ang makakapagpatunay lang rin nito, huwag nyo akong hanapan ng word for word Pambatay ang word for word. Itong Book of Revelation, ipinahayag sa kanya ito, ang meaning niyan is unfolding. So ito, yung Book of Revelation, ang sabi niya, ito na. Naku. Pero manang tatato Pansinin niyo mula kay Adam, sa panahon niya na 96 AD, yan yung today. Ito yung yesterday. Ito ang tomorrow. Hanggang eternity yan. Millennium. Tribulation period. At yung 7 church ages or tinatawag na Gentile dispensation. Yan yung tinatawag na hereafter. Sabi natin, hereafter. Hereafter. Ipinakita sa kanya yan. Na hindi ipinakita kay Pablo. Uulitin ko, si Pablo ginamit siya for the transformation ng body, soul, and spirit ng tao. Yung word of God na tinatanim niya, na binigay, pinagkatiwala sa kanya, nababago yung mga pagano, yung walang pagkakilala sa Diyos. That's part of a mystery, pero hindi nakafocus ang mystery sa panahon lang ni Pablo. Ang mystery ay napakalawak. At ito ang greatest mystery actually. I was in the Spirit and the Lord's Day. At personaling kinausap siya, ipinakita sa kanya yung mga bagay na naganap mula Eden. Mula eternal past hanggang sa dulo. Yan yung kumpleto. Kaya mapapansin nyo, ang mensahe ni Pablo, panghentil lang. Nasusundan nyo ako? Panghentil lang. Pag-start lamang niya ng 53 AD na siya ay naging mensahero ng hentil, natapos siya ng 68. Pinakikinabangan natin hanggang ngayon. Uulitin ko So, ano yung church? May church na ba? May church na? Doon? Hinati-hati rin yung church na yan. Pero, uulitin ko, ang sinabi kay Pablo, ay kay John, ang kanyang pinakita sa kanya ay mga puro symbols. Gusto ko muna ito singit. Wala ka na, sariling interpretation mo yan, galing lang kay Branham yan
Kung mayroong pinagmulan pang iba, kahit sino pang mangangaral, then, ilabas mo. Kung mayroong kang special revelation, ilabas mo. Hindi ba masama yan? Part yan ng ating tinatawag like content, sabi ng Panginoon. Prove all things. Rightly dividing the word. Ang hindi rightly dividing na para bang letra por letra. So dito, yung symbols, to give you an example. Yung Matthew 24, na sinabi ni Kristo, na yung bato ay lang matitira, but left, na hindi mabubuwag sa kapwa bato. Pinatunayan ng history. Kailan nangyari yan? Hala, tanong ko kayo, sino nakinig kanina? Kailan naganap na yung bato doon ng Jerusalem, ng building, ng templo sa Jerusalem ay nasira? Nagiba? No, 70 AD. Sa panahon ni Titus, nagiba yan, building. Pero may nakasulat ba sa Bible na word for word na sinabi ni Kristo o may hindi nag-interpret ba? Yan yung templo, gigibain. Yung templong yan at ang gigiba ay si Titus. May nakasulat bang si Titus yan? Pero the history proved itself na sa panahon ni Titus ay naganap partially yan. Yung sinabi na abomination that maketh desolate. Diyan naganap yan. Wala kang makikitang magpapatunay na kung ano tinatawag dagdag na verse na yan ay nagpapakita. Pero binabanggit na sa Old Testament. Old Testament, inulit lang ni Kristo from Daniel 9. Pinapakita ni Kristo, nagtataka ito bang Hudyo, bakit nagsalita siya rito ng ganito? Hindi rin nila alam yan na ang binabanggit ni Kristo ay magaganap sa 70 AD. At sa panahon natin ngayon, magaganap sa dulo ng tribulation. Ang abot ng mga historian, biblical historian, mga tinatawag na preterist, tapos na rito. Pero hindi nila alam, mayroon pang karugtong na talagang magigiba ang buong Jerusalem. Ang buong mundo halos, pagdating ng... So ito'y introduction lang, hindi pa ako nandito sa church. Pinapakita ko lang sa inyo, ano yung tama. Pag hindi ka asawa ni Kristo, mahirap naman yung inaangkin mo lang kaasawa ka ni Kristo. Pero bilang asawa ni Kristo, mayroong sinasabi si Kristo na hindi niya sinasabi sa iba. Hindi sinasabi sa inyo, I think. Kaya hindi nyo pa naiintindihan. So you have to listen. Kami bilang, kung aangkinin mo, gusto mo na maging asawa ka ni Kristo, nagsikap ka na maging asawa ka ni Kristo, magkakaintindihan tayo. You know why? Kahit sa Muslim, nagkaroon na ng aberya, halimbawa, ang mga asawa, si Agar, hindi naman asawa talaga yan. Kaya may diferensya. Halimbawa, gusto ko focus to, magpapart to ako nito. Pwedeng, ipapart to ko to ng Miyerkules ng umaga. So, si Agar ay slave. Sino ang asawa ni Abraham? Sarah. Si Sarah. May mga sikreto si Sarah, nag-uusap sila personally, kaya nga napalaya si Agar eh. Pag slave ka, hindi kayo magkakaintindihan ng asawa. Tayo bilang many membered bodies the church, na tayo yung body ni Kristo, asawa niya, kung paano si Eva, body ni Adan, inilabas sa tadyang, pinatulog muna, saka inilabas sa tadyang, ganun din si Kristo, pinatulog siya, inilabas ang iglesia, itong tunay na iglesia, o tunay na body, naiintindihan kung ano yung kanyang ulo. Amen ba kayo dyan? Amen. Ang makakaintindi lang dito, yung katawan mismo. So, si Sarah, hindi niya alam alam niya ang sekreto ni Abraham. Yung asawa niya. Kaya may diferensya silang dalawa ni Agar, hindi nagkakaintindihan. Kaya pinaalis niya na lang tuloy si Pinaalis na lamang tuloy si Agar kasi hindi naman talaga asawa eh. Pero kung tayo ay pare-pareho na asawa ni Kristo, nagkakaintindihan tayo sa Book of Revelation din at sa buong Bible. From yesterday, today, and tomorrow.
Dahil lahat yan ay pahayag ni Kristo na galing sa Diyos. Magkakaintindihan tayo, hindi tayo dito nagpo-focus lamang sa gitna. Yung iba, mga historicist, nandito lang sila. Yung mga preterist, hanggang dito lang. Ito mga dispensationalist, nandito lang sila. Pero kung tunay kang asawa ni Kristo, kahit hanggang Book of Revelation, dahil sulat mismo ni Kristo yan, na asawa mo, na may lihim siya, na hindi na kailangan talataan. To give you an example, Revelation 13. Ang nakasulat, ito, kahit si Soriano, hindi niya maipaliwanag to. Nakakita siya na umahon mula sa dagat. Isang hayop na mayroong 7 ulo, 10 sungay. Nag-i-interpret din naman yung iba niyan eh. Yung dispensationalist, nag-i-interpret din ng tungkol sa bagay na yan eh. Iba nga lang. Pero, mayroong corroborating verses ba yan sa New Testament na binanggit si Pablo para sabihin yung umahon sa tubig na may 7 ulo, 10 sungay, yan yung galing sa Daniel 7, Daniel 2. Wala. Hindi sasabihin ni John, ay galing yan. Kailangan pa bang ganon technically? Itong binabanggit ko na pinakita ni Kristo when I was in the Spirit, ito yung binabanggit ni Daniel. Ito yung binabanggit ni Pablo sa 2 Thessalonians 2:7, 2:4, 2:7. Kailangan bang ganyan pa? Pag nagsalita ang asawa mo, alam mo na yan. Tumatakbo na sa iyo kung saan-saan yung ibig niyang sabihin. Kasi asawa mo siya. Pero pag hindi mo asawa, nakatali ka lamang. Isa kang alipin na nakatali dito sa isang dispensation. Mabigat ba yung pananalita ko? Hindi. Ito ay isang pagkaing karne na pag kinagat mo, pwedeng mabungi ang ngipin mo. O pwedeng mabulunan ka. At pwedeng sumakit ang tiyan mo. Amen ba? Amen. Focus dito. So, ulitin ko. Actually, introduction lang ito. Ang Book of Symbols, walang explanation yan. Mayroong talagang mga ginagamit at tatapatin ko, hindi mismo lahat yan ay kay direktang revelation kay Brother Branham. Sorry to say this sa mga kay Branham. Hindi kayo nagbabasa. Nakopya rin lang ni Brother Branham yung iba rito sa mga Baptists, sa mga Protestante. Kailangang aminin natin yan. Ang kaibahan lang kay Brother Branham, may idinagdag pang revelation sa kanya na hindi pwedeng Ngayon, kung hahanapan mo lagi ng mali, wala kang makukuha. Nauunawaan ng asawa, ang asawang babae, sapagkat ang nagpapahayag sa kanya directly ang kanyang asawang lalaki, which is the church, the body, the bride of Christ. Okay? Ngayon, sige, papasok na tayo. Kung may mga tanong kayo, itanong nyo. Magpa-part B ako, pa-part 2 ako this Wednesday. Kasi kailangang madetalye ko ang church ages. Maghahapyaw ako ng 2 church. Bakit sabi mo? Paano mo sinabi may 7 church ages? Wala naman nakasulat. Bakit mo sinasabi ang Revelation 13 ay European Union? Wala naman nakasulat. Nung sinabi ni Daniel, wala naman nakasulat, na sinabi niya yung ulo, Babylonia, pinaliwanag ni Daniel. Siya nakakaintindi. Apply pa yan ngayon huling panahon? Apply pa rin, nakikita natin, pero hindi na mismo literal na Babylon. Babalik pa ba ang Babylonian, its old glory, as well as Medo-Persia, as well as Greco-Macedonia, and Alexander the Great will rise up again and do what the first thing that he do? Hindi na. Tatakbo na yan ngayong huling panahon, iba na ang gaganap niyan. Pero same. Sabi natin, same. Basahin niyo na malakas. Same. Spirit. Or, Characteristic. yan ang hindi niya intindihan. Kaya nga sabi ko, pinapaliwanag ko, hindi lang iniintindi. Ang number 1, dahil called out once. Ang called out once, pag naipon, yan yung organization or samahan. Yan yung unang-unang actually, yan yung Catholic or common.
yung common church sa Day of Pentecost. Hindi nyo naiintindihan yan. Sasabihin nyo, ang Katoliko, huli lang yan. Ibig sabihin ng Katoliko is common or universal. Nasira lang ang Katoliko nung masamahan ng Roman paganism. Naging pagano. Yan ang naging problema. Ayan nga, Roman. Pero ang original niyan, Catholic or common. Sa mga pintuan nila sa araw pagdating ng Pentecostes, ang palatandaan nila may nakalagay na isda. Pinapakita niya ang mga unang kuhan. Nakasulat ba sa Bible yan? History. Magsasabi niyan. Pag mayroong isdang nakapicture doon sa pintuan, nakadrawing sa pintuan, ibig sabihin ng mga Kristiyano, nagpapakita sila na naniniwala sila si Kristo yung nagparami ng isda sa... Saan? Sa ilog. Nagparami doon sa kakain. Yung tinapay at isda. Oo. Yan yung palatandaan nila ron. Nakasulat ba? O hindi nakasulat? Uy, basta Kristiyano noon, may nakasulat na isda sa pintuan. May isda sa pintuan. Oh. Hindi na nakasulat sa Bible yan. Pero historically, yan yung palatandaan nila. O, atras ako. Yung mga esenes, sila nag-start ng bautismo. Pag nakita kang may naglulubog ng tubig, bago pa dumating si Kristo, mga esenes yan, yan yung kanilang, yan yung kanilang mark. Palatandaan, mga esenes to sila. At yan, si John the Baptist ay bahagi ng mga esenes from wilderness. Nakasulat ba sa Bible yan? History ang magsasabi niyan. Huwag mo kong hanapan ng word for word. Tatalunin ka ni Eli Soriano pag word for word. Hindi raw niya alam ang interpretation kung ano yung babae nakatungtong sa kwan. Teka muna, di kita masasagot. Kukuha muna akong teleskopyo, titingnan ko. Kasi nga hindi niya alam, hindi reveal, hindi unfold sa kanya yung mga bagay na yan. Pag hindi ka asawa, hindi unfold sa'yo. Hindi, alipin ka pa lang eh. Ang kinin mo man na ikaw ay nasa right division. Ang kinin mo man na ikaw ay na-memorya mo ang 13 epistle ni Pablo, pag hindi ka asawa, because it may be a knowledge. Knowledge pop up, sabi nga. Or knowledge without understanding. Yung mga alipin, memoryado nila yung mga kinocommand sa kanilang amo nila. Ng mga hari. Yung mga sinabi ng hari, memoryado, dinomero. Walang walang itulak kabigin. Wala kang lulusutan. Parang alam mo yung mga nando sa Buckingham Palace, yung mga sundalo. Kung ang galaw niyan, kompleto, parang nasa luneta. Kung anong inutos, yun lang. Hindi masama yan. Ang problema nga lang nila, ang masama roon, hindi na sila nagpatuloy, wala na silang revelation. Alam mo ba yung mga inuutos-utos ng hari, ang nakakaintindi lang yan, ulitin ko, yung asawa. Si Kristo bilang hari, ang nakakaalam lang ng kanyang pinapahayag, yung kanyang asawa. Hindi niya ibibigay ang lihim niya. Tunay na iglesia. So, yan ba kailangan lahat nakasulat? O sige, kung dyan ka muna, sa dispensation mo na lahat nakasulat, be it. Pero hindi mo mapapasok ang Book of Symbols. Kasi, hindi mo gagalawin yan, ang Book of Symbols, kasi, unang-una, natatakot ka dahil alipin ka. Ay, hindi ko pwedeng buksan yung listahan ng aking amo. Kasi, hindi ko maintindihan. Pero, yung asawa, binubuksan niya ang lahat ng kanyang libreta de bangko, ang lahat ng kanyang mga sulat, yung kanyang mga sikreto sa kanyang asawa, kaya hindi ka matatakot na buksan ang Book of Revelation. Walang makaka-corroborate na talata dito sa Book of Revelation because I was in the Spirit on the Lord's Day at ang pinakita sa kanya ay mula sa Eden hanggang sa eternity or millennium. Amen ba kayo? Haba ng introduction ko Okay. Napasok na tayo. Ang Kodat ones, pansinin nyo to. Mayroong sabi, yung may hawak daw siyang 7 angel sa kamay. Sino raw? Sa Old Testament, yung high priest, nandito, halimbawa, ito yung high priest. I hope makuha niya ang hawak niya yan.
Pag pumapasok siya, parang si Kristo pumapasok sa atin. Dala-dala niya yung liwanag. May ilaw si Kristo. Pag pumasok sa si Kristo, yung liwanag niya, iilawan niya ang iyong body, soul, and spirit, kaya nagkakaroon ka ng understanding. Makuha nyo sana ang ibig sabihin ng Ephesians 1:13-14. Sa Old Testament, siya yung ini-imply, siya yung pinapakinoporsyado na high priest na mayroong 7 kandelero. Hello, nasusundan nyo ako? Makinig. Pero pagdating sa Book of Revelation, hindi lang si Kristo. Sabi nga niya, kayo ang magiging end priest. Ang nangyari ngayon, sa Book of Revelation, si Kristo na yung naglalakad. Saan? Sa church ages. Siya na yung naglalakad sa kalagitnaan natin ng Gentile dispensation. Lumalakad siya as a spirit, as a Holy Ghost. Lumalakad siya. Baliktad na dati, siya lang ang may ilaw. Pero nung naging lilaw na siya ay liilaw ng sanlibutan ito, siya na ngayon ay lumalakad sa atin na ilaw naman ng sanlibutan ito. Nakita nyo? Na mayroong pangunahin dito na 7 angel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabi ni Wendell, yung Holy Apostolic Roman Church ay inimbento lang po noong 1870. Oh, mamaya. Oh. So, sige, sasagutin nga mamaya. So, dito, lumalakad daw siya sa kalagitnaan ng iglesia. So, ang application ngayon ng called out ones, pansinin nyo basahin nyo ang Revelation chapter 2 verse 1. Mamaya nyo na yan, huwag unahin, may oras dyan. Yan na kayo nakatutok. Unto the angel of the church of Ephesus write these things, said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Gusto ko munang i-emphasize to. Unto the angel. Sino ang kausap? Nasusulatan. Unto the angel. Basahin mo yung Bible. Huwag ka manghula. Sino ang pinasulatan ni Kristo? Pesos. Ang unawa nila, espiritu raw yan. Pwede bang sulatan mo ng papel yung espiritu? Ephesian Church. Yung mismo, number 1, ang application niyan, local church. Pag tinawag na angel, yan ay pastor, minister. May local pastor. Sino ang local pastor ng Ephesian? Ang Ephesian, Book of Ephesian daw at Ephesian Church Ages, Ephesian na yan ang Book of Revelation chapter 2, magkaiba raw yan. Nung tinatanong ko naman, hindi masagot kung saan ang location nitong isa at saan ang location ng isa. O, di ba? Magkaiba raw yan. O, hindi naman sasagot. Isa lang yan. At historically na naman, nakasulat ba sa Bible? History nga ang magsasabi niyan at hindi pwedeng mabago. May nakasulat ba na si Polycarp ay estudyante ni Pablo? At si Polycarp, si Irenaeus ay estudyante ni Polycarp? May nakasulat ba sa Bible? Wala. Pero history ang nagsabi mismo dahil nakasulat yan. Kaya nga nakasulat ang Bible kahit Old Testament eh. Nakasulat. History yan. Nakasulat ba sa Bible na estudyante ni John the Beloved si Polycarp? Huwag mo kong hanapan. History ang magpapatunay niyan. Kaya namang sinayad ko kanina. So, ang abot nila, spirit yan. Saan ka nakakita na espiritu, susulatan ni Kristo? Magbabasa ba ng libro, ng papel, ng sulat yung angel, na spirit? O, kinote niya ang tinatawag na, Hebrews 1, 13-14. They are the spirit. Yes. Mayroong spirit, the heaven, may spirit angel,
na heavenly. Heavenly. Pero ang angelos means messenger, mayroong earthly. Sabihin natin, earthly. Earthly. Kaya nga si Pablo, angel din siya kasi earthly angel siya. Sa una pa lamang sinabi, they are 7 spirits. Siyempre nasa spirit world eh. Pero pinapakita may 7 angel, 7 spirit din yan, pero mayroong human na gaganap, may taong gaganap na 7. At ito yung sinasite sa local church. Sa local church, ang sinulatan direkta yun. Yung kasi yan ang number 1 na called out ones. Walang iba kundi si Pablo. Ang talagang unang minahal. Pero dahil wala na nga si Pablo, ang pinasulatan, sino? Ang pinasulatan, yung local pastor na naiwan. Unto the angel, unto the pastor of the church of Ephesus, write this. Bye-bye tayo ng konti. Buksan nyo ang Revelation chapter 2. Maaga pa. 2:1. Unto the angel Of the church of Ephesus write, this thing said. Ano ba ito? Sino sulatan dito? Di siya. So, Hindi taga-Epeso. Hindi. Yung mismong pastor. Muna. the angel, tama. Angel, unto the angel, unto the pastor of the church of Ephesus, write this. Sulatan mo. Sulatan mo si Romulo pa dun. Si Paul. Sulatan mo si... kaso nga lang, sinulat yan, 96 AD. Wala na si Paul. May naiwan na pastor doon. Tinatag ni Pablo, challenge me on this, dare me on this. Kung yung Epeso na tinatag niya sa Asia Minor, sa Turkey ngayon, dating Turkey ngayon, ay iba dito sa pinasusulatang ito, o maraming Epesos. Ayaw namang sagutin. Diba? Walang tungayawan. I have to say this. Medyo dinidiin ko yan kasi mayroong spirit ng Nicolaitanism. So dito, parang parang galit ako Hindi ako galit Nakatingin ako sa inyo. Hindi ako nakatingin sa dingding. Pag nakatingin na ako sa dingding, galit na ako. Okay. Pastor mismo ang kausap. Kasi siya ang number 1 na called out ones doon. Siya yung church. Kaya mayroong individual na application na called out ones. Okay? So, mayroong local church. May number 2, sino sa local church? Yung kanyang assembly. Kasama na susulatan. Hindi naman niya sosolohin yun Hoy, sinulat sa akin. Okay? Number 3, number 2, ito yung tinatawag na individual. Inuna ko lang ito, individual. Number 3, ito yung ages. Kaya binanggit ko ng characteristic. Gusto kong ipakita ito sa inyo. And history will say again. History will say. Ipagpaumanhin mo, huwag kayong magalit. Kasi ipinakita ng asawa ko sa akin na ikaw na alipin, huwag kang magalit sa asawa ng hari. Ba't ikaw na alipin, nagpapakagalit ka para kang si Sarah, o lalayas ka na lang? Ako ang asawa Ako ang pinasabihan niya ng sekreto niya. Hindi niya sinabi ang sekreto. Bakit ka nagagalit dun sa asawang lalaki? Ay, sa asawang babae? Ba't ikaw, Agar, magagalit ka kay Sarah? Porque ba hindi sinasabi sa iyo hanggang Book of Revelation, nagagalit ka? Pero sabi mo, ikaw ay body. Pag body ka, alam mo ang ulo mo. Yung sinasabi ng ulo, ang utak. Sinasabi ng body nose, mouth, tongue, yung 5 inlets. Alam mo yan. Sige, bye-bye tayo. The 7 spirits, sabi ang ganon. So, spirits na yan, ay heavenly angel, na mayroong transmitter. Sa term ito ni Pastor Lito
may transmitter, may gumaganap niyan na walang iba kundi yung angel messenger, earthly messenger, may tao. Hindi pwedeng, gusto ko munang magawin ito may spirit na talagang, halimbawa, tao ka. Mayroong spirit talaga na nag-a-anoint. Ginagamit ng Diyos to. Ito yung heavenly, sabi natin, heavenly angel. Heavenly angel. Right after this, ikaw naman ang gagamitin dun sa mas mababa. Ito ngayon, yung earthly angel or earthly messenger. Ito ay heavenly messenger. Nakukuha nyo na. Amen. Uulitin ko kasi Brother Eli Soriano, hindi siya naniniwala na may taong angel. Kasi nga, ang birada niya, dahil nadala siya ng ganito, nakukuryente siya. Pag nagpapakilalang anghel ng Revelation chapter 7, si Manalo, kaya hindi siya naniniwala na may taong angel. Kasi inangkin nga ni Manalo. Pero, wag mong intindihin kahit sino mag-angkin, hindi lang si Manalo ang nag-aangkin na siya ang angel for this last age, for this end time. Ang ating tanggapin, totoong mayroong taong angel at mayroong talagang spirit angel. Nasusundan nyo ako? So dito, ulitin ko, ito yung panahon ng kay Adam. Ito yung yesterday. Ipinakita raw sa kanya, yung today, yung 96 AD, yung pinapakita sa panahon niya, at yung yesterday ay tomorrow. Yung tomorrow, ito na yung bahagi na nandyan na siya sa panahon iyan. Ang tomorrow, yung church ages. Nasusundan niyo ako? May mga natipon na mga called out ones sa panahon ng 33 AD hanggang sa bago mag-rapture until this day. Ito yung tinatawag na Universal Church. Yung mysteries of God na binubuo. Isa-isang naibabalik, parang ganun yung lumabas na Eva. Isa lang yung Eva eh. Pero ito parang maraming Eva, isang asawa lang, pero many member bodies ang term na ginagamit ng mga theologian. Unti-unting nagbabalikan sa katawan ni Kristo, parang nabubuo si Kristo. Naghihilom yung kanyang sugat. Pinapakita ko sa inyo yan. Pinapakita ko sa inyo ng tinatawag na parang pino-foreshadow ko. Yung lumabas na katawan kay Kristo, bumabalik na ngayon isa-isa. At yan ay nag-start kasi maraming bahagi ang katawan ni Kristo. Hindi lang ngayong last age. Sa end times. Mula rito sa panahon na to, mula sa pagkamatay ni Kristo hanggang ngayong Laodicea, unti-unting nagbabalikan sa katawan ni Kristo. Ito, lahat. Sabi ni Brother Branham marito there is a bride in every ages. So, ang binabanggit niya, yung hereafter, hindi mo na makikita yan. Hanggat hindi pinagtatapat sa iyo ng iyong asawa. Pag-alipin ka yung bukas, ang plano ko, magtayo ako ng kumpanya sa Japan o sa China, malaki. Hindi niya sasabihin sa alipin niya yan. Kung ang alam mo hanggang kay Pablo lang, at hindi nire-reveal sa iyo yung Book of Revelation, pasensya ka muna. Baka hindi ka pa asawa ni Kristo. Masakit ba yung sinasabi ko? O, di ba? Ako ba halimbawa, ay plano ko bumili ako ng bagong sasakyan next year. Sasabihin ko ba yan doon sa kapitbahay ko o sasabihin ko doon sa aking utusan? Sa tagapagtinda ko. Kanino ko sasabihin ko na yan? Kanino ko nasasabihin? Tagapagtinda. Magagalit ang mama mo pag sa tagapagtinda natin isasabihin na plano kong bumili ng sasakyan. Doon sa mama ninyo dapat sasabihin. Ganon din si Kristo. Doon sa kanyang asawa, sa kanyang katawan, sa kanyang body, sa kanyang wife, sa kanyang bride, doon niya sasabihin ang hereafter niya, yung plano niya. Kaya naiintindihan natin yung Book of Revelation. Uulitin ko, wag muna akong hanapan ng talata. Dahil
Antayin mong bumalik si John the Beloved at pagtatanong mo sa kanya kung ano yung tangke, yung may sting na scorpion na may bumubuga. Ano yan, naglalakihang darating sa tribulation period, naglalakihang mga gabahay na mga scorpion na may mga sting. O yan ngayon ay kitang-kita natin sa paligid yan yung mga M1A1 na mga tangke na nagbubuga ng bala. Fire come out from heaven. Ano yan? Missile. Basahin nyo ang Book of Revelation. Kaya nga Book of Symbols. And without Revelation, you cannot understand it. At ang pwede lang magpahayag niyan, walang iba, kundi yung si Kristo rin. At ang, okay. So, sige, dito ka tatapusin. Isa lang muna na church. So, okay. Number 1, sa local church, yung pastor, ito ang kanyang sinabi sa pastor. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang bagay na natitira na malapit ng mamatay. Yan yung liwanag. Kasi sa panahong yan, pinasok na sila ngayon ng Antichrist spirit sa ang Ephesian Church na dumami na ang mga Diyos-Diyosan. Sapagkat wala akong masumpong ang iyong gawa. Sino ang kausap niya rito? Yung pastor. Iyong gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Oh, may Diyos si Kristo, ha? Pero hindi tayo magaganyan. Ang una niyang nire-rebuke dito, yung pastor na pinasulatan. Dahil itong pastor na ito ang magdadala doon sa kanyang mga member sa Ephesian Church. Kasi yung spirito, yung character, yung ugali ng pastor, dala-dala na. Nung mga member niya doon sa local church na Efeso, pinasusulatan ni Pa. Siyang isa lang kinausap, kailangan ikalat niya ito doon sa kanyang mga member. Oo nga. Ang init-init ko dati. Pero ngayon, dahil marami nang pumunta mga bagong end time, na may mga ano pa, may mga ibang turo, tapos may mga dala pang mga kulay green na pera, nako-compromise ako. Alalahanin mo kung paanong iyong tinanggap at narinig. Local pastor to muna, ha? At iyon tuparin mo at magsisi ka. Pinagagalitan na yung pastor. Dapat pag pinagalitan kayo ni Kristo, mag-repent. Berean repentance. At ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo nalalaman kung anong panahon paririyan ako. So, sorpresahin itong 3. Sorpresahin itong pastor ng Ephesian. Naka-local church muna tayo, ha? Naka-local church. Ngunit meron kang naku, mali na pala ako. Nasa 3 na pala ako. I know thy works. Sa 2. Pero okay lang, sige. 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo mataas. Itong pastor na ito, pag may mga dumating na mga ngaral sa Efeso, right after wala na si Pablo, siya ang pumalit kay Pablo. Mabagsik din siya. At hindi mo matiis ang masamang tao. At may mga dumarating dito sa Asia Minor, sa Turkey, na may mga ibang aral. Yung iba pagano. Pagdating nila roon, may mga Diyos-Diyosan sila, may mga handang pagkain, na kung ano-anong dinadala nila roon, nadidisip itong pastor ng local church na pinasulatan. Pero dati mainit siya. Anong meaning ba ng Efesos? Ba't dati tutok? Ha? Nakasulat ba sa Bible na may embat? Pag-aralan mo. Magtanong ka, umiyak ka. Or focus. At anong kasunod ng Efesos? Ang big sabihin ay naging relax. Nakita mo nakasulat sa characteristic dito, kailangan pa ba sabihin ko? Nakasulat nga, oh. Hindi na nilagay na relax. Hindi na nilagay na imbat. Pero ito, sabi niya gano'n, ano ang imbat? Natutunayan natin. Nasa talata mismo. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang nagpapanggap ng mga apostol. Berean siya. At sila hindi nasumpungan. Napatunayan. Hindi bulong-bulong lang. Hindi kampi-kampi lang. Nagaya ng mga member.
Na pag sinubok mo, biglang magtatakbuhan, mag-aalisan. Hindi nasasagot. Mainit. Focus siya. Pinaglalaban niya the faith that was once delivered to the saints. Ganyan ang paraang sitwasyon ng pastor na ito at yung mga member niya. At nasumpo mga mong pawang bulaan. Hindi mo lang sinabi na, bulaan yan si Francis Chan. Kaya mo by his word na maliwanag na hindi sa tao. Kahit si Branham. Hindi ka nakinig sa Believe the Sign lang. Kila Costner, kila James Manuel. Pinatunayan mo sa Bible yung tinuturo niya. Hindi mo hinanap yung discrepancies of William Marion Branham o kaya hindi mo hinanap yung tinatawag na Believe the Sign at ang hinahanap mo ay mali. Hindi rin bawal sa akin yan. Pwede mo makita para lalo mong mapatunayan kung totoo yung pinanghahawakan mo. Hindi subo lang. Pambata lang yung subo. Napawang bulaan. Napatunayan niyang bulaan. Hindi kampi-kampi lang. Sabi kasi ni pastor namin ni Brad nung leader namin, bulaan ka raw Kaya bulaan ka. Ganun ba? Napatunayan ng pastor. At ang characteristic na yan, umabot doon sa mga individual o member ng church. May ganyang ugali itong mga member. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong pag-ibig. Anong iniwan niyang pag-ibig? Nag-relax na. Hahanapan mo ba ako na ang meaning niyan I am at saka relax? Ito na! Nasa talata mismo. Reading between the lines, a little common sense will bring you to what I am telling. Mayroon akong laban sa iyo. At sabi niya, may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka papagod. Napakainit nitong pastor na ito sa umpisa. At siya, maski puro hirap ng inaabot niya, naglalakad siguro sa malayong lugar, bulubundukin ng Efeso, ay, hindi siya nakakaparamdam ng pagod. Maaring naglalakad silang ilang kilometro. Uuwi, walang kain, walang ano. Pagdating sa bahay, baka wala pang isasaing. Pero hindi siya napagod. Pero mayroon nga ang paghina. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iniwan mo yung unang pag-ibig. Yung unang pag-ibig, yung pagkabereyan niya, yung dating init niya sa paglilingkod, unti-unting nawawala. Nare-relax. Sabi natin, relax. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Binigyan ng chance. Yung pastor tsaka yung church sa local. Ito dalawang ito ang sinasabi. Individual. Halimbawa, ako ang pastor, kayo, para nangungusap sa si Kristo. Nasa Epesos tayo sa lugar. Magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. At kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang kandelero sa kanyang kinalalagyan. Si Kristo nandito. May dala siyang kandelero. Naglalakad siya. Liwanag itong sinisimbolize ng kandelero. Aalisin daw niya ito ang liwanag sa iyo ng revelation. Kasi nag-relax ka na, nag-yulaita ka na Maliban na magsisi ka. Gusto ko ito, nabasa ko ito sa isang bersyon. Ang ganda nito, ito ay gawa ng Katolikong Bible. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong pag-ibig. Alam mo, ginawa ng Katoliko yata nito. Alam mo, ako'y nagdaramdam sa iyo. Dati mahal mo ako. Ngayon, hindi na. Hindi. May version ng ganyang Bible, yung maliit. Yung mabuting balita. Yan yung nagpapakita na si Kristo, asawa niya ang iglesia. Dati mahal na mahal mo ako. Tapos pinalimutan mo na ako. Kaya nagtatampo ako. Isang parang lalaki. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung application na pang-apat nito, malalaman mo yung yesterday. Ito ay istorya ni Eva, ang unang asawa ng unang Adan. Ang pangaunang ikalawang iglesia, ang iglesia, itong iglesia na tinatawag natin, na tinatawag Universal Church, o Church Ages, ito yung bride, asawa ni Kristo, ng last Adam. Ito ang unang Adam. Dinadramatize na rito pa lang. I hope makuha nyo to. Alam mo, para di natin nabasa kung anong... Alam mo, habang dinadaya si Eva sa Eden, tapos unti-unti na nahuhulog, bumabaling na siya, Genesis 3:1.
Nakikipag-uusap pa siya. Sa Genesis 2, ang kausap lang ay si Adan. Pero ipinasa ni Adan, kaya meron tayong mystery of marriage, ipinasa ni Adan kay Eva yung salita na galing sa amang Yahweh. Kaya pagdating ng Genesis 3, nakikipaglaban na siya ron sa serpente, nakikipagtalo. Pero unti-unti, nare-relax na siya. Hindi na siya nagpapatanong, nagsasariling diskarte siya. Hindi na siya nagtatanong sa asawa niya. Kaya nangyari, si Adan nalulungkot. Dati mahal mo ako. Ngayon, bumabaling ka na dyan sa serpente. May pagdaramdam. Kung paano pagdaramdam na binabanggit ni Pablo, sabi niya gano'n, ako kay paninibughong makadiyos. Kay Kristo, kanyang ganoon. Na pinapag-asawa ko kayo kay Kristo, sagutin mo yan. Kung yan ay sabing hindi asawa ni Kristo ang church. Pinapag-asawa ko kayo. Hindi nyo masagot ito eh. Ano yung expose? Tanungin ko kayo, in simple English, ano yung expose? Asawa. Kung paanong literal, asawa ni Adan, si Eva, yung last Adam, asawa spiritually, ang iglesia. Amen ba? Amen. Kung hindi pa ito reveal sa'yo, pakumbaba ka lang. Kung hanggang dyan ka lang muna, okay lang. Kung gusto mo nakakulong ka riyan, hindi kita pipilitin. Pero huwag kang sasalungat dahil talagang totoo. Asawa ako ni Kristo kaya pinire-reveal niya ito sa akin Hindi ito dahil kay Branham. Stepping stone lang si Brother Branham. Hindi absolute si Brother Branham. Absolute lang si Brother Branham doon sa mensahe niya na nakalapat sa Bible, na napatunayan ko. Pero ito mga pinagsasabi ko, hindi sinabi ito ni Brother Branham. Okay? So dito, expose. Ako'y nagdaramdam. Dati mahal mo ako, ngayon nare-relax na. Yung pastor at saka yung kanyang mga member. Kung paano si Eva nare-relax na, nakikipag-communicate na siya rin sa serpente. Kaya binanggit ni Pablo sa sa 2 Corinthians 11, 2 and 3. Binanggit niya yung si Eva. Binanggit niya yung serpente. Ang serpente ay ang Antichrist ngayong huling panahon, yung nagtatanim ng Nicolaitan Spirit. Okay, dito ko tatapusin. Hanggang Efeso lang muna ako. Tutuloy ko to kahit mag-part 3 ako para mabusog ka. Sa mga nakikinig, para mabusog. Don't feel and don't think that I am sarcastic. This is the way how I preach the word. Wala akong gusto ko rin ang outline. Pero ganito ang pina-outline sa akin ng Diyos di ba? Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa. At kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan. Ngunit ito'y nasa iyo. Okay. Sino raw? Yung pastor ay nasa kanya. Nandun sa kanyang mga member. Ang ugali ng Nicolaita. Ito yung close-minded. Nagkaroon na silang ganyan. Galit yung pastor doon sa mga sarado na kanyang tinuturuan. Pero siya, sabi ni Kristo, so wala ritong kwan. Pag hindi ka beriyan, mayroon ka dito. Kaya mo bang ilatag yung mga pinagtuturo? Ng kapatid na Francis? Yung pinatuturo ko? Ako, as much as I can, kaya kong ilatag yung mga pinagtuturo nyo dahil talagang inuubos kong sikap na pag-aralan. Nililinaw ko. Mayroon ka nito, iniskara pag hindi ka pinakikinggan, pero ikaw, sarado ka, hindi ka rin nakikinig. So, hindi mo ako pwedeng hatulan ng ganyan. Yan ang pinagsisisi ni Kristo. Mayroon ka nito, at ang una niyang sinabihan yung pastor, tumago sa mga member. Kasi, mayroon siyang deeds. May ugali siyang nahahawa na niya ang member niya. Okay. Ay, paano mo nasabi ang church ages? Dito ko i-apply na natin sa unang iglesia. Alisin na natin si Pedro. Dahil si Pedro talagang unang apostol. Dito na muna tayo kay Pablo. Sa unang siglo ng 53 AD, na tumanggap si pero namatay siya. Hindi siya bilong. Kaya church ages, mayroong karakteristik na pastor at ng mga member
sa local church itong panahon na ito. Sabi nga ni, buksan nyo nga ito, Acts, dito ko tatapusin. Acts 20, 29. 20:29. So apply siya sa local church na may pastor, unang sinulatan, kasama mga member. At ito ay salamin na para bang yung yesterday sinusulatan ni Kristo through Adam. Acts 20:29. 9. O, basahin na malakas. For I know this, that after my departing shall grievous food enter is among you, not sparing the flock. Sino ang sinasabihan niya riyan? Unang-una, yung kanyang binuksang church na Ephesian. Si Kristo ang sinasabihan yung church. Si Pablo, binabanggit niya na may darating. Na pag ako ay nawala, May lobo. sa panahong iyan, yung characteristic nitong pastor at mga memberong ito, naganap sa panahon ng unang siglo. Nasusundan niyo ako? Yung characteristic na nakasulat ni Kristo na nire-rebuke niya yung local pastor at yung ano, ito yung kaganapan. To give you an example, mula sa panahon ng Acts of the Apostle, na bawat pamilya, bawat iglesia ay maiinit, pinatutunayan nila. Alam mo, kahit si Pablo, nang dumating si Pablo, nakikipagtagisan sa kanya mga unang Kristiyano, mga naturuan nila Barnabas at nila Pedro. O, ulit, parang inuulit ko may naunang tinuruan ang ibang apostol bago si Pablo. Nakikipaglaban, kaya nga pinagpapapatay niya Nakikipaglaban itong mga iglesyang ito. Yung mga members dito sa panahon ng iyan unang siglo ng Christianity. Sa susunod, tatalakay ko Smyrna para makita nyo. So ito, apply yan. Magdadagdag pa ako ng 10 minutes. Huwag kayo mainip. So ito, sa panahong yan, mainit sila nung tumanggap sila. Pati nga si Pablo, kalaban nila Pero nung ma-convert sila at naging kaysa nila Pedro si Pablo, nag-iba sila ng linya, may mas malalim ng binabanggit si Pablo dahil talagang siya ang ginagamit, nagkaroon na ng tinatawag na overlapping, nagkaroon na ng, anong tawag dyan, yung change of, mode ng ministry. Si Pablo ang ginagamit. Pero, anong nangyari, yung mga member, nakikipag-init pa rin sila. Tingnan nyo nakasulat. Tingnan nyo yung istorya ng Ephesian, sulat sa Epeso. Yung mga binabanggit niya. Pati sulat niya sa Galatia. Na maiinit yung unang iglesia. Bandang huli sa, who bewitched you? Sa panahong yan, na sumusulat siya ng mga 67 AD, sa panahong yan ng ages, nadadaya na yung iglesia. Nagre-relax na. Pero dati pati siya kalaban about Christianity bago siya na-convert So, sa panahong yan, si Pablo, yung characteristic ng pastor at ng mga member, nagaganap sa panahong ito. Ano nangyari sa Universal Church? Ang nangyari sa kanila, mainit sila, pero sabi niya, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. Hello? Naintindihan niyo ako? Amen. As a whole. Sabi mo, as a whole. Yung tinatawag na body of Christ. Yung tinatawag na Universal Church, nahulog na unti-unti. Katulad kay Eva na unti-unting nahuhulog doon sa daya ng serpente sa Eden. Maliit lang ang Bible, kaya nga nung iniangat niyang ganun, yung open book, small book na lamang lumiit itong libro. Isa lang ang istorya, nakafocus lang ito sa church ages. Pag nakuha mo ang church ages, kuha mo ang buong Bible. Ngayon, individual. Oo, lalagay tayo. Nandito. Ito yung panahon. Nandito ka sa panahon ito. 2002. Halimbawa, year 2000 ako na-convert. Maski sino noon, tinatanong ko, ito na yung characteristic ng pastor.
Ako na to, kasi called out once ako. Called out once. Mainit ako dati, lahat pinapatunayan, lahat tinetake note ko. Lahat gusto kong tingnan, gusto kong prove. Tinuruan ako maging Berean eh. Berea. Unti-unti. I hope makuha mo kung ano ibig sabihin ng church. Church. Do not think sa isang punto lamang na ang church ay yung samahan. O lalo na kung sa mga nakakaiba, building. Sabi mo, building. Berean. Talaga. Berea. At pag may mga ka-sharing, talagang pakita ng ebidensya. Nagpapakilala na sila, mas tama yung aral nila. And I found them liars. Anong pagiging liars? Sabi mo, liar. Hindi ito sa doktrina pa per se. Perse. Mga nagninikolayta, sarado na sila. Nicolaita. Hindi ito aspeto lang ng doktrina. Napatunayan kong sila full of Holy Ghost, pero pag sineran mo, iiwas. Trina. O, anong dapat mong i-maintain? Kaya mong i-share yung things of others. Kaya mong i-share yung tinuturo ng ibang tao without bias. You can share it back objectively. Objectively. Di ba? O dito mo ako tanungin kung sino man ang gusto magtanong. Dito sa tinuro ko, ako tanungin. Naman ngayon. I will give you a holy round. O, dito mo ako gisahin. Gisahin. Pero ang nangyari sa akin, dumating din ang punto na, ito, babasahin ko ang kwento sa ang ano ni Cristo sa akin ha. Aangkinin ko yung sulat dahil ako ang church. Church. Sabi mo, church. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Dinaanan ko yan. Dinaanan mo yan, dinaanan mo yan, dinaanan mo yan. O, ikaw. At hindi ka napagod. Ngunit mayroong laban sa akin si Kristo. Yung dati kong ginagawa, na parang super Berean, ay iniwan ko na. Medyo nagpabaya ako. Pero mayroon siyang sabi, kaya't alahanin mo kung saan ka nahulog. Saan ka nahulog? Hindi ito karnal. Hindi dahil ako ay nagsugal, hindi ako ay ng babae, hindi ako ay nag-inom, hindi ako ay nag-drugs. Ang aking pagkahulog, nagkaroon ako ng lukewarmness at nagkaroon ako ng Nicolaitan spirit. Spirit. Kaya ito, my beloved friend and brother Jason, itong kinukwento ko, i-apply mo sa sarili mo to dahil ikaw ang church. Church. Nasa dulo ka lang ng panahon, pero ang kinukwentuhan dito, yung panahon ng 33 AD to 170 AD. Pero ito nagaganap ito sa panahon natin. Panahon natin. Hello? So tatalakayin ko to ng series to. Magsisiris ako ngayong Miyerkules, then siguro sa Biyernes, dadudugtong ko. And I hope maging kalakasan ito sa inyo ha. Medyo maasik lang ako mag-share. Ganito talaga pag hindi mataas ang adrenaline ko, malamya ako eh. Alam niya. Pero gusto kong madiin yung medyo pinapawisan ako. So I hope hindi ko iniisip ito na parang ipanakit sa inyong lahat, lalo na sa aking kapatid na si Brother Jason. We are still brother in Christ. Tuloy natin ang sharing. And God reveals. Kasi naintindihan ko ang aral nyo. Pero yung aral namin hindi mo naintindihan. So, the burden of proof will be on your side. Bilang kaibigan at bilang kamanggagawa sa Panginoon. So, let's we say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sikit lahat at tayo ay manalangin. Heavenly and gracious Father, salamat O Lord sa pinabigkas mo sa akin. I pray to you, Panginoon, kanina pang kagabi pa, na bigyan mo ako ng wisdom and knowledge tungkol sa bagay na ito. And there are very things, O Lord, that you have given me, O Lord, to speak it out in this morning, O Lord. Tapat ka, Panginoon. Dalangin ko, O God, kung ano man ang aking nabanggit, kung ito man ay nakasakit, gawin mo, Panginoon, positive sa lahat ng mga nakarinig. At, O Lord, kung ito man, Panginoon, ay maging daan upang lalong magsuri, magbireyan ang bawat isa. Lalo na sa aking pamilya, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, na sa lalong madaling panahon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa aming mga bagay na pinag-aaralan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo kaming lahat, ang mga kapatid na sumubaybay ngayong araw, ngayong umaga.
Dalangin ko, Panginoon, na lalong maging kalakasan sa kanila ito. Mga bagay na sa iyong nobya mo lang pinagtatapat, Panginoon. Sa iyo mo lang, sa mga anak mo at sa iyong mga nobya, asawa, pinapayag. Salamat sa umagang ito. We pray this, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Kanta ka, kanta ka. Let the Spirit